Kaugnay ng operasyon ng militar laban sa bandidong grupong Abu Sayyaf sa Bohol, makakausap natin si Colonel Medel Aguilar ng AFP Central Command. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Opo, yung casualty count po dun sa nangyaring bakbakan sa Bohol, ganun pa rin po ba o may nadagdag po dun sa mga nasawi, lalo na sa hanay ng mga bandido? As of now po, meron pong 5 na casualty yung grupo, armadong grupo, at meron po tayong 4 na casualty sa hanay ng gobyerno. So 4 na po sa pamahalaan. At confirm na rin po ba na patay na raw yung leader ng Abu Sayyaf na sumalakay dyan po sa Bohol? Pinapunta po muna natin yung SOCO doon sa area para sila po ang magbigay ng confirmation. Pero ang report nga po nakarating sa inyo, ganon, na yung leader nila mismo ay isa sa mga 5 nasawi. Meron po ganung impormasyon na natatanggap ang ating opisina. Sa ngayon po, kumusta po yung operasyon doon? Nagpapatuloy pa rin po ba yung engagements or mapping up operation na lang po yung nangyayari ngayon? Sa ngayon po, nagkakaroon po tayo ng mapping up operation para siguraduhin natin na ligtas ang mga tao pagpatira sa kanilang lugar. Ginagawa natin ito para ibalik ang normalisasyon ng palakipasyon doon sa parte ng apektadong lugar sa Bohol. Para po sa kabatiran ng mga nanonood at mga taga-Bohol na rin siguro, ilang areas po ba yung apektado roon or confined lamang dito sa Inabanga yung nangyaring encounter? Actually, isang maliit na lugar lang po sa barangay Napo ng Inabanga, Bohol ang apektado. Pero siyempre yung putok naman ay nalilinig sa may malayong lugar, so marami po ang medyo natakot. But maganda naman po ang ginagawa ng local government ng Bohol dahil lahat naman ang kanyang pangangailangan ay ibinibigay lang po sa pagkain. Dito po nakikita natin yung pagtutulungan ng ibang ahensya ng gobyerno upang madutas ang suliranin na hinaharap. At wala naman pong pangamba na mag-spill over itong bakbakan dyan sa isang maliit na area ng Inabanga. Cordon off na po yan ng otoridad. Yun po ang pilit nating ina-accomplish dito sa ating operation. Kasi nga ayaw natin na lumaki ang gulo and gusto natin na i-contain lang sa isang maliit na lugar para po sa kaligtasan ng marami. At this point po ba, alam na natin kung ilan approximately yung miyembro ng Abu Sayyaf na sumalakay dyan po sa Inabanga? Base po sa mga nakaraang informasyon, mahigit kumulang 10 yung mga pumasok na armado. Tama ho ba, mahigit 10? Medyo napuputol lang po yung ating linya. Mahigit po kumulang 10 ang pumasok. So kung mahigit kumulang 10, yung 5 napatay na at I understand meron din ibang mga wounded doon. At may earlier reports din po kasi na 10 talaga yung casualty. Although 5 lang yung body count na nakuha ng mga otoridad. Tama ho ba yun? Yun po ang unang lumabas, pero yun nga pong na-recover natin ay 5. Kaya siguro po doon po muna tayo sa 5 na na-recover natin. At yung mga evacuees po, nadagdagan ho ba yung mga lugar na kailangang ma-evacuate para ma-isolate na talaga yung lugar nitong kinaroroonan ng mga Abu Sayyaf? Sa ngayon po, hindi na po kailangan ng evacuation kasi nga wala na pong tutukan. Nagkakaroon na lang po tayo ng mapping operations. Clarify ko lamang po yung 4 na nasawi sa hanay ng otoridad, 2 sundalo or 3 sundalo, 1 pulis, tama ho ba? 3 sundalo po at 1 pulis. Kailan ho yung, paano nag-expire mga to? So unang salvo ho ba, unang bakbakan or nung hinahunting na itong mga Abu Sayyaf? Kasi we understand hanggang gabi umabot yung bakbakan. Kahapon pa po sila namatay sa unang pitukan pa lamang. Doon po sila natamaan ng bala. Ano pong panawagan natin siguro, Colonel, sa mga taong nariyan nakapaligid sa may Inabanga at nakakarinig po nitong putukan kung meron pa? Advice po natin sa kanila. Actually po, nagbigay na ng advice ang provincial government of Bohol sa pangunguna ni Governor Sato na lahat ng tao ay maging mapagmatsyag. At ito ay sinagawa niya 2 days bago nagkaroon po ng paguluhan. At ang nangyari naman po ay nag-responde yung mga tao. Maganda po ang naging resulta at naiwasan po natin ang anumang masamang palaki ng grupong
pumasok sa kanilang lugar. Bago po kasi nitong pag-atake ay meron ng advisory yung US at Australian embassies dito po sa Maynila ng terror threat dyan po sa may bandang Visayas, particularly sa Bohol. Ito rin po ba yung impormasyon na nakarating sa inyo kaya nabanggit nyo pati yung governor ay nagbigay na ng babala bago pa mangyari itong gulo? Hindi ko po alam kung pareho ang pinanggagalingan ng impormasyon ng ating mga sundaluhan at ng ibang bansa. Pero kami po ay meron po kaming sariling nagkukunan ng informasyon at ito po ang naging basihan ng aming aksyon. Pero confirm po na meron kayong impormasyon na talagang may pasalakay. At this point, pwede nyo bang sabihin exactly kung ano yung inyong impormasyon? Meron bang threat ng kidnapping or meron lang susugod ng mga armado? Ano po yung hawak niyo impormasyon noon? Hindi ko po pwede siguro sabihin yung detalye ng informasyon na yan kasi for security reasons. At at this point, hindi pa po natin matukoy kung kidnapping operation ho ba ito or pagsalakay lamang at kung meron bang involved na local resident na pwedeng sumuporta dito sa mga Abu Sayyaf. Siguro po lalabas ang tunay na pakay nila pag naisagawa na po ang investigasyon at malaman natin lahat ng makuha natin ang lahat ng informasyon at makikita natin kung ano ba talaga ang pakay nila dito sa area. Okay. Sir, assurance na lang po siguro sa mga nasa Bohol ngayon, lalo na't magsasemana Santa, marami yung nagbabakasyon, bagamat malayo naman ito, hindi ba, doon sa mga tourist area, lalo na sa Tagbilaran at Panglao Island. Pero panawagan po siguro at assurance sa mga turistang at mga local residents na naroon ngayon, Colonel. Una po ay sumasaludo po kami sa katatagan ng mga tao sa Bohol dahil sila po ang unang nanindigan na depensahan ang kanilang lugar mula sa banta ng terorismo. At kami naman po sa Armed Forces ay malalay lang sa kanila dahil kami po yung may kakayahan na lumaban sa mga armadong grupo. At dito po natin makikita na kapag ang isang lugar ay nagkakaisa, madali po natin malulutosan ang problema. So sa lahat po ng taga-Bohol at sa lahat po ng mga tao na nakikinig sa atin ay pinapaalam po namin na ang pagkakaisa po natin lahat ang siyang magiging gabay upang madali nating ma-resolve ang mga problema na darating sa ating lugar. Yun lang po at magandang tanghali sa mga lahat. Okay. Salamat po ng marami, Colonel Medel Aguilar ng AFP Central Command.